Bulag. Walang silbi. Basura iyan ang mga salitang humahagupit kay Teresa. Habang ang kaniyang kakngontay ay lapnos na sa pagluluto ng lugaw para sa amang may sakit. Habang nagdiriwang si Elena sa tagumpay ng kaniyang kataksilan, si Teresa ay itinatapon na parang basahan sa sarili niyang tahanan. Hindi ka nararapat sa pamilyang ito, isang sampal na wumasak sa kaniyang pagkatao. Magagawa kaya niyang bumangon mula sa dilim. O tuluyan na siyang lalamunin ng luhang walang katapusan. Hayaan mo siyang mabulok sa sarili niyang kadiliman. Teodoro, isang bulag na tulad niya ay walang puwang sa marangyang buhay na pinapangarap ko para sa atin. Pagod na akong magpanggap na mahal ko ang anak mong tila isang sumpa sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Elena ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Teresa. Matalas at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Teresa sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang singaw ng pagkain ay humahalimuyak sa kaniyang mukha. Ngunit ang init nito ay hindi kayang tapatan ang panlalamig na dahan-dahang gumagapang sa kaniyang buong katawan. Kanina lamang, maingat niyang hinalo ang lugaw na iyon sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng tumatalsik na mantika sa kaniyang balat at ang init ng kalan na hindi niya nakikita. Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal. Dahil sa paniniwalang bilang isang anak. Kailangan niyang pagsilbihan ang kaniyang ama na ayon kay Elena ay labis na naghihirap para sa kaniya. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang ina-inahan ay parang mga bubog na bumabaon sa kaniyang puso. Pero Elena, anak ko pa rin siya. Ang mahinang sagot ni Don Teodoro. Ang tinig na dati ay puno ng kalinga, ngunit ngayon ay tila isang anino na lamang ng dati nitong sigla. Anak Teodoro, gisingin mo ang sarili mo. Ang batang iyan ang dahilan kung bakit namatay ang asawa mo. At ngayon, habang tumatagal siya dito, lalo lang tayong nagmumukhang kawawa sa harap ng ibang tao. Ang bagoong tugon ni Elena. Kasunod ang tunog ng pagbukas ng isang maliit na bote. Huwag kang mag-alala. Ang mga gamot na ibinibigay ko sa kanya. Sisiguraduhin nitong mananatili siyang mahina at sunod-sunuran. Hanggat hindi niya nakikita ang katotohanan. Tayo ang may hawak ng kaniyang tadhana. Mas mainam na manatili siyang bulag. Hindi lang ang kaniyang mga mata, kundi pati ang kaniyang isipan. Nanigas si Teresa sa kaniyang kinatatayuan. Ang mga gamot na tapat niyang iniinom gabi-gabi. Ang mga patak sa mata na akala niya ay lunas sa kaniyang karamdaman, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malupit na plano. Ang bawat haplos ni Elena sa kaniyang buhok. Ang bawat malambing na salita na bumubulong sa kaniyang pandinig ay isa palang matamis na lason. Pakiramdam niya ay lalong dumilim ang paligid. Isang uri ng dilim na hindi kayang abutin ng kahit anong liwanag. Sa sobrang panginginig, dahan-dahang nawala ang kapit ng kaniyang mga daliri sa porselanang mangkok. Ang tunog ng pagkabasag ng mangkok sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Kasabay ng pagkalat ng mainit na lugaw sa kaniyang mga paa. Hindi niya naramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng mundo sa kaniyang ilalim. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan ng malakas. Ang yabag ng sapatos ni Don Teodoro ay mabilis na lumapit sa kaniya. Sa halip na tanungin kung ayos lang ba siya, ang kaniyang ama ay bumulyaw ng may halong puot. Ano ba namang katangahan ito? Teresa, hindi mo na ba kayang gumawa ng kahit anong tama? Pati ba naman ang pagdadala ng pagkain ay kailangan mo pang magkalat? Napakalaking pabigat mo talaga. Ang bawat salita ay parang isang sampal na yumanig sa kaniyang pagkatao. Namuo ang mga luha sa kaniyang mga matang walang paningin. Mga luhang hindi nagmula sa sakit ng katawan, kundi sa pagkadurog ng kaniyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit ang kaniyang lalamunan ay tila punong-puno ng tinik. Naramdaman niya ang presensya ni Elena sa likuran ng kaniyang ama. Amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng natapon na lugaw. Nararamdaman niya ang mapang-uyam ng ngiti ng babae kahit hindi niya ito nakikita. Hayaan mo na siya. Teodoro. Ang malambing ngunit nakakangilong boses ni Elena. Sadyang mahina lang talaga ang kaniyang katawan. Halika na. Teresa.
Hayaan mo na ang mga katulong na maglinis niyan. Sumunod ka sa akin sa kwarto. Oras na para sa iyong gamot. Isang malamig na kamay ang humawak sa kaniyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak na tila isang bakal na kumpit. Habang hinihila siya, palayo sa kaniyang ama. Isang tanong ang paulit-ulit na humihiwa sa kaniyang isipan. Isang katanungang walang kasagutan sa gitna ng katahimikan ng bahay na dati niyang itinuring na kanlungan. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang utang na loob na ito gamit ang sarili kong mga mata? Kung ang mismong mga taong dapat ay nagbibigay sa akin ng liwanag ang siyang nagpapanatili sa akin sa dilim. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang pinalaki ko sa ilalim ng bubong na ito. Ang bulyaw na iyon ni Don Teodoro ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kabahayan. Nakaluhod si Teresa sa malamig na sahig ng kaniyang silid. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang paligid sa gitna ng kaniyang kawalan ng paningin. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang alam lang niya, ilang sandali bago pumasok ang kaniyang ama. Masaya niyang hinahawakan ng isang lumang panyo na pagmamay-ari ng kaniyang pumanaw na ina, ang tanging alaala na nagbibigay sa kaniya ng lakas sa kabila ng kaniyang kalagayan. Ngunit ngayon, ang panyong iyon ay marahas na hinablot mula sa kaniyang mga kamay. Narinig niya ang kalansing ng mga gintong alahas na bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga mamahaling bato na tumatalbog sa kahoy na parang mga butil ng palay. Hindi po totoo yan. Papa, wala po akong kinukuha ang nagsusumamong sigaw ni Teresa. Habang ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot, huwag ka nang magsinungaling. Teresa, singit ni Elena. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring lungkot at pagkadismaya. Nakita mismo ni Clara ang mga alahas ko sa ilalim ng unan mo. Akala ko ba ay tinuruan ka namin ng mabuting asal? Akala ko ba ay tapat ka sa amin? Ganito mo ba babayaran ang lahat ng sakripisyo namin para sa iyo? Ang kapal ng mukha mong pagnakawan ang taong nag-aaruga sa iyo. Ma, baka naman kailangan niya ng pera para sa kung anong bisyo niya sa labas. Dagdag ni Clara sa isang tono na puno ng panunuya. Sino ba namang mag-aakalang ang isang bulag na tulad niya ay may ganitong kaduming sikmura? Ramdam ni Teresa ang bawat hakbang ni Elena na papalapit sa kaniya. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa kaniyang pisngi nang yumuko ito upang bumulong. Sinasabi ko na sa iyo, Teresa, walang maniniwala sa isang tulad mo. Ikaw ay isang pabigat. Isang dumi sa marangal na pangalan ng mga Sarmiento. Bago pa man makasagot si Teresa, isang malakas na sampal ang dumapo sa kaniyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagkahilo sa kaniya. At muli siyang napasubsob sa sahig. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa kaniyang bibig. Mapait at malansa. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang kaniyang ama ang nagbigay ng sampal na iyon. Lumayas ka sa bahay na ito ang hatol ni Don Teodoro. Ang tinig ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Mula sa araw na ito, wala na akong anak na nagngangalang Teresa. Papa, wag po, gabi na po at umuulan sa labas. Saan po ako pupunta ang pagmamakaawa ni Teresa? Pilit na hinahawakan ang binti ng kaniyang ama. Ngunit tila bato na ang puso ni Teodoro. Magaspang niyang iwinaksi ang mga kamay ng anak. Narinig ni Teresa ang kaladkad ng kaniyang maliit na maleta, isang lumang bag na naglalaman lamang ng iilang piraso ng kaniyang damit na itinapon sa labas ng pintuan. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng mansyon ay tila ang huling hininga ng kaniyang pag-asa. Nakatayo si Teresa sa labas. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang malamig na hapdi ng tubig mula sa langit ay dumadapo sa kaniyang balat. Ngunit ang kaniyang kalooban ay mas higit na giniginaw. Ang kaniyang mga paa ay hubad. Dahan-dahang lumulubog sa maputik na lupa. Bawat hakbang niya ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ang kaniyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang bakod. Ang mga pader at ang anumang bagay na magsisilbing gabay niya sa mundong balot ng kadiliman. Ang tunog ng mga sasakyang mabilis na dumadaan sa kalsada ay nagbibigay sa kaniya ng takot. Ang ingay ng paligid ay tila mga halimaw na nag-aabang sa kaniyang bawat pagkakamali. Nadapa siya. Ang kaniyang tuhod ay tumama sa matigas na semento.
At ang hapdi nito ay nagdulot ng panibagong agos ng mga luha sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Isang amoy ang biglang humalo sa malamig na hangin, isang pamilyar at matamis na samyo ng bulaklak ng sampagita. Kasunod nito, naramdaman niya ang paghinto ng ulan sa kaniyang ulunan. Hindi dahil tumigil na ito, kundi dahil may isang bagay na humarang sa pagbagsak ng tubig sa kaniya. "Miss, ayos ka lang ba?" Ang isang baritono at malambing na tinig. Puno ng tunay na pag-aalala. Ang bumasag sa katahimikan ng kaniyang kawalan. Hindi sumagot si Teresa. Natatakot siya. Natatakot siyang baka ito ay panibagong panaginip o panibagong pananakit. Ngunit ang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kaniyang balikat ay may dalang kakaibang gaan sa pakiramdam, isang haplos na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng kaniyang sariling tahanan. "Huwag kang matakot. Narito ako," muling sabi ng tinig. Sino ang estrangherong ito na naglakas loob na lumapit sa isang tulad niyang itinapon na ng sariling pamilya? At ano ang gagawin ni Elena kapag nalaman niyang hindi naging sapat ang dilim upang tuluyang mawala si Teresa sa kaniyang landas sampagita? Ito ang amoy ng langit sa gitna ng impyerno. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Teresa nang maramdaman niya ang malambot at tuyong tela na ibinalot sa kaniyang nanginginig na mga balikat. Ang amoy ng mga bulaklak ay hindi katulad ng mamahaling pabango ni Elena na nakakasakal. Ito ay sariwa, payak, at tila may dalang pangako ng kaligtasan. Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang siya nakaramdam ng isang hawak na hindi nagtatangkang manakit o magpaamo sa kaniya. "Dahan-dahan lang. Miss, malapit na tayo sa bahay ko. Hindi ito mansyon, pero tuyo at ligtas ka rito." Ang mahinahong sabi ni Jonas. Ang kaniyang boses ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Inakay ni Jonas si Teresa patungo sa kaniyang maliit na tirahan sa gilid ng riles. Narinig ni Teresa ang lagaslas ng tubig sa mga kanal at ang ingay ng mga semento na tinatamaan ng ulan. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila malayo dahil sa matatag na braso ni Jonas na nagsisilbing gabay niya. Nang pumasok sila sa loob, naramdaman ni Teresa ang pagbabago ng hangin, wala na ang lamig ng ulan. Pinalitan ito ng amoy ng kahoy at tuyong damo. "Sandali lang. Kukuha ako ng mainit na tubig," ani Jonas. Narinig ni Teresa ang kalansing ng takure na ipinatong sa kalan at ang mahinang pag-ugong ng apoy. Hindi nagtagal. Naramdaman niya ang pag-upo ng lalaki sa kaniyang harapan. Dahan-dahang hinawakan ni Jonas ang kaniyang mga paa na puno ng putik at sugat. Walang pandidiri. Walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Jonas ang isang malinis na basahan upang linisin ang kaniyang mga galos. Ang bawat haplos ni Jonas ay maingat. Tila ba natatakot itong mabasag ang kaniyang pagkatao na tila isang marupok na kristal. "Bakit? Bakit mo ito ginagawa?" ang basag na tanong ni Teresa. "Hindi mo ako kilala. Isa lang akong bulag na itinapon sa kalsada." Tumigil si Jonas sa kaniyang ginagawa. Tumingala siya kay Teresa. Bagamat alam niyang hindi siya nito nakikita. "Dahil nakikita kita, Teresa. Hindi ang iyong mga mata, kundi ang iyong pagod. Araw-araw kitang nakikita sa harap ng simbahan. Tapat at matiyaga. Ang isang taong may ganyang kabuting puso ay hindi dapat hinahayaang mabulok sa ulan." Isang golden moment ang nabuo sa pagitan nila. "Jonas," mahinang tawag ni Teresa. "Ano ang hitsura ng ulan ngayon?" sabi ni Elena. "Ang ulan daw ay luha ng mga makasalanang tulad ko." Huminga ng malalim si Jonas. Kinuha ang kamay ni Teresa at dahan-dahang idinampi ito sa isang sariwang bulaklak ng sampagita na nakalagay sa kaniyang mesa. "Mali siya, Teresa. Ang ulan ngayon ay parang pilak na bumabagsak mula sa langit. Nililinis nito ang lahat ng dumi ng mundo para bukas. Paggising mo, ang paligid ay kasing puti at kasing bango ng bulaklak na hawak mo. Ang ulan ay hindi parusa. Ito ay pag-asa." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Teresa ang isang maliit na ngiti na gumuhit sa kaniyang mga labi. Ang kapayapaang ito ay tila isang panaginip na ayaw na niyang gisingan,
Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang ayusin ni Jonas ang mga gamit ni Teresa na nabasa ng ulan. Kinuha niya ang maliit na bag at doon ay gumulong ang isang bote ng gamot, ang boteng ibinigay ni Elena para sa mga mata ni Teresa. Narinig ni Teresa ang pagbukas ng bote at ang mahabang katahimikan ni Jonas. Teresa, uminom ka ba nito kanina bago ka pinalayas, ang tanong ni Jonas? Ang tono ng boses niya ay biglang naging seryoso at may halong pagkabahala. Opo, sabi ni Mama Elena. Iyan ang magpapalinaw ng paningin ko. Bakit, may problema ba? Kabadong tanong ni Teresa. Hindi agad sumagot si Jonas. Sinuri niyang mabuti ang tatak ng bote sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang bombilya. Bilang isang taong lumaki sa hirap at maraming beses nang nakakita ng mga peking gamot sa bangketa, may mali sa amoy at kulay ng likido sa loob nito. Ang gamot na ito, hindi ito pampalinaw ng mata. Teresa, ang bulong ni Jonas na tila kinakausap ang sarili. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay sa mga nerves ng iyong paningin. Ang taong nagbigay nito sa iyo, hindi kanya gustong gumaling. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal ng kaniyang ama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang isang malakas na katok sa pinto ng barong-barong ni Jonas. Isang katok na hindi humihingi ng pahintulot, kundi naguutos. Jonas, buksan mo ang pinto. Alam naming nariyan ang bulag na yan ang boses ng isang lalaki mula sa labas. Magaspang at mapanganib. Sino ang mga taong ito na mabilis na nahanap ang kinaroroonan ni Teresa at hanggang saan ang kayang itaya ni Jonas para sa isang babaeng ngayon lamang niya nakasama sa ilalim ng kaniyang bubong? Ang bawat patak ng gamot na iyon ay hindi pala luha ng kalinga, kundi laway ng demonyong dahan-dahang tumutunaw sa iyong kinabukasan. Nanatiling nakatulala si Teresa, bagamat wala siyang nakikita. Ang kaniyang buong pagkatao ay tila niyanig ng isang malakas na lindol. Ang boteng hawak ni Jonas ay naging simbolo ng lahat ng kasinungalingang ipinakain sa kaniya ni Elena. Ang akala niyang liwanag na dahan-dahang ibinibigay sa kaniya ay ang mismong dilim na pilit siyang nilalamon. Jonas. Sigurado ka ba, ang nauutal na tanong ni Teresa? Ang kaniyang mga daliri ay pilit na kinakapa ang kaniyang sariling mga mata. Tila ba gusto niyang dukutin ang mga ito dahil sa galit at pait. Sabi ni Papa, mahal ako ni Mama Elena. Sabi niya, gagawin nila ang lahat para makakita ako. Ang katotohanan ay madalas masakit. Teresa, pero kailangan mong tanggapin ito para makaligtas ka. Ang seryosong sagot ni Jonas. Hinawakan niya ang mga kamay ni Teresa upang patigilin ito sa pananakit sa sarili. Ang gamot na ito ay may amoy ng kemikal na hindi pang tao. Nakita ko na ito noon sa talyer, ginagamit ito para tunawin ang kalawang, hindi para pagalingin ang ugat ng mata. Ngunit hindi pa natatapos ang kanilang usapan nang muling marinig ang marahas na paghampas sa kahoy na pinto ng barong-barong. Ang bawat kalabog ay nagdudulot ng pagyanig ng mga dingding na yari sa pinagsama-samang plywood at yero. Jonas, alam naming nakuha mo ang babaeng yan. Huwag mo kaming piliting gibain ang bahay mo. Ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas. Narinig din ang kalansing ng mga bakal na tila mga kadena o tubo na ipinapalo sa bakod. Mabilis na pinatay ni Jonas ang maliit na bombilya. Sa isang saglit, ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan at kadiliman, isang mundong matagal nang kinagagalawan ni Teresa. Ngunit ngayon ay mas nakakatakot dahil sa banta ng panganib. Teresa, makinig ka sa akin. Bulong ni Jonas sa kaniyang pandinig. Ang kaniyang hininga ay mainit at mabilis. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Dito ka lang sa ilalim ng papag. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Dahan-dahang inalalayan ni Jonas si Teresa na magtago. Ang sahig na yari sa kawayan ay naglalabas ng mahihinang langit-ngit sa bawat galaw nila. Nararamdaman ni Teresa ang alikabok at ang amoy ng luma. Ngunit ang kaniyang atensyon ay nakatuon sa tibok ng kaniyang puso na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Lumapit si Jonas sa pinto. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa oras na ito? Ang matapang na tanong ni Jonas.
Bagamat ramdam ni Teresa ang bahagyang panginginig sa boses nito. Alam mo kung sino ang hinahanap namin. Bata, ibigay mo sa amin ang bulag na iyan at wala kaming gagawing masama sa iyo. Utos ito ni Doña Elena. Ayaw mo namang maging kaaway ang isang makapangyarihang tao. Hindi ba? Isang golden moment ang namagitan sa gitna ng tensyon. Sa ilalim ng papag, naramdaman ni Teresa ang isang maliit na butas sa dingding kung saan pumapasok ang malamig na hangin. Doon niya narinig ang mahinang bulong ni Jonas sa sarili bago nito buksan ang pinto. Patawad. Nanay. Pero hindi ko kayang ipagpalit ang katuwiran sa sarili kong kaligtasan. Binuksan ni Jonas ang pinto ng bahagya. Narinig ni Teresa ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na pumasok sa loob. Ang ingay ng paghalughog. Ang pagbagsak ng mga gamit. At ang marahas na paghila sa mga kurtina ay nagdulot ng panibagong agos ng takot kay Teresa. Wala siya rito, umalis na siya kanina pa ang sigaw ni Jonas. Kasunod ang tunog ng isang malakas na pagbagsak, tila isang katawan na itinulak sa dingding. Huwag mo kaming lokohin. Nakita siya ng mga tambay na kasama mo, sa gitna ng kaguluhan. Narinig ni Teresa ang isang pamilyar na tunog mula sa labas, ang ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng iskinita. Isang tunog na hindi nababagay sa mahirap na komunidad na iyon. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kotse ay sinundan ng tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa semento. Dahan-dahan. May autoridad. At puno ng puot. Tama na ang laro. Ang boses ay malumanay ngunit nakakapangilabot. Ito ay ang boses ni Elena. Teresa, alam kong naririnig mo ako. Lumabas ka na riyan bago ko pasunugin ang buong lugar na ito kasama ang bago mong kaibigan. Napako si Teresa sa kaniyang pinagtataguan. Ang bawat salita ni Elena ay parang isang matulis na kuko na kumakalmot sa kaniyang isipan. Alam niya ang kapasidad ng kaniyang inainahan. Ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niya ang mahinang boses ni Jonas na tila may ipinapahiwatig sa kaniya. Ang susi, nasa ilalim ng plorera. Ang bulong ni Jonas bago siya muling nakarinig ng isang malakas na tunog ng sampal. Sino ang susunod na darating upang iligtas o tuluyang lunurin si Teresa sa trahedyang ito? At ano ang lihim na susing tinutukoy ni Jonas na maaaring maging huling alas ni Teresa laban sa kasamaan ni Elena, ang dumi ng lugar na ito? Kasing dumi ng konsensya ng mga taong nagtatago sa isang kriminal. Ang boses ni Elena ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa siwang ng mga plywood. Narinig ni Teresa ang bawat hakbang ng kaniyang inainahan. Ang tunog ng takong na tumatama sa hindi pantay na sahig na kawayan. Tila bawat tapak ay isang paghamak sa kahirapang kinalalagyan ni Jonas. Sa ilalim ng papag, pinipigil ni Teresa ang kaniyang paghinga. Ang kaniyang mukha ay nakadikit sa malamig at maalikabok na lupa. Habang ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang sariling dibdib upang hindi marinig ang malakas na kabog nito. Mawalang galang na po. Madaw, pero walang kriminal dito. Ang tanging krimen na nakikita ko ay ang pagpasok niyo sa bahay ng may bahay nang walang pahintulot. Ang matapang na sagot ni Jonas. Bagamat narinig ni Teresa ang pag-impit ng boses nito. Isang pahiwatig na iniinda nito ang sakit ng mga tinamong pasa at sugat. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa batas. Bata, ang batas ay para sa mga taong may kakayahang bayaran ito. Ang mapang-uyam na tawa ni Clara ang sumunod na narinig ni Teresa. Ma, tingnan mo ang suot ng lalaking ito. Amoy grasa at pawis. Nakakasuka na isiping dito nagtago ang ate kong bulag. Baka naman nag-enjoy siya sa ganitong uri ng buhay. Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng dugo sa kaniyang mukha. Hindi dahil sa kahihiyan para sa kaniyang sarili, kundi dahil sa galit para kay Jonas. Si Jonas na nagbigay sa kaniya ng pagkain, ng tuyong damit, at ng dignidad na matagal nang ninakaw ng mga taong ito sa kaniya. Narinig ni Teresa ang tunog ng paghalughog. Ang mga gamit ni Jonas ang mga lumang libro. Ang kaniyang mga gamit sa talyer. At ang iilang piraso ng kagamitan sa kusina ay marahas na itinatapon sa sahig. Ang tunog ng porselanang nababasag at ang kalansing ng mga metal na nagkakabuhol-buhol ay parang mga saksak sa pandinig ni Teresa.
Wala rito ang bulag na yan ang sigaw ng isa sa mga tauhan ni Elena. Hanapin niyo sa bawat sulok. Hindi yan makakalayo ng walang gabay ang utos ni Elena. Sa gitna ng kaba, naalala ni Teresa ang huling bulong ni Jonas, ang susi. Nasa ilalim ng plorera. Dahan-dahan. Sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng papag. Iginalaw ni Teresa ang kaniyang kamay. Kinapa niya ang paligid hanggang sa maramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng isa sa mga binti ng papag. Doon, nakatago sa likod ng isang lumang lata na ginagawang plorera ni Jonas. Naramdaman ng kaniyang mga daliri ang isang maliit at malamig na bagay na yari sa bakal. Ang susi, isang golden moment, ang nabuo nang mahawakan niya ang susing iyon. Para kay Teresa, hindi lamang ito piraso ng metal. Ito ang simbolo ng pagtitiwala ni Jonas. Sa kabila ng panganib, ipinaubaya sa kaniya ng lalaking ito ang isang bagay na maaaring maging susi sa kaniyang kalayaan. Mahigpit niya itong ikinuyom sa kaniyang palad. Tila ba doon nang gagaling ang kaniyang hininga? Madong. May kotse pong paparating ang sigaw ng isa sa mga lalaki mula sa labas. Sino yan? Sinong maglalakas loob na gambalain ako? Ang inis na tanong ni Elena. Narinig ni Teresa ang tunog ng mabilis na pag-atras ng mga yabag. Kasunod nito ay ang tunog ng isang sirena, hindi ng pulis, kundi ang kakaibang tunog ng busina ng isang sasakyang pampubliko na tila nagbibigay ng babala sa buong komunidad. Ang mga kapitbahay ni Jonas, na kanina ay tahimik dahil sa takot, ay nagsimula ng maglabasan. Ang ingay ng mga boses na nagkakaisa. Ang tunog ng mga batong ipinupukpok sa mga yero. At ang sigaw ng pagtutol ay pumuno sa hangin. Umalis kayo rito. Hindi namin kayo kailangan dito, ang sigaw ng isang matandang babae. Elena. Tila nagising mo ang mga langgam sa kanilang lungga. Ang kabadong sabi ni Clara. Tara na. Baka mapahamak pa tayo rito. Hayaan mo na ang mga basurang ito. Hindi pa tayo tapos. Jonas. Ang huling banta ni Elena. Teresa, kung naririnig mo ako, tandaan mo ito kahit saang butas ka magtago. Ang dilim ay laging nakasunod sa iyo. At kapag nahanap kita, sisiguraduhin kong hindi mo na nanaising mabuhay pa. Narinig ni Teresa ang mabilis na pag-alis ng mga tauhan ni Elena. Kasunod ang pagharurot ng kanilang sasakyan. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman niya ang pag-angat ng papag. Ang liwanag ng isang maliit na gasera ang bumati sa kaniyang mga matang walang paningin. Ngunit naramdaman niya ang init nito. Teresa. Ayos ka lang ba, ang mahinang tanong ni Jonas? Narinig ni Teresa ang paghabol nito ng hininga. Nakuha mo ba? Nakuha mo ba ang susi? Jonas. Sugatan ka. Kailangan nating gamutin ang mga sugat mo. Ang tanging nasabi ni Teresa habang sinusubukang abutin ang mukha ng lalaki. Huwag mo akong alalahanin. Ang susing hawak mo. Iyan ang susi sa safe box ng iyong ina sa lumang bangko sa bayan. Iyan ang huling ibinigay sa akin ni Ati Rafael bago siya nawala. Ang paliwanag ni Jonas. Bago ito tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa balikat ni Teresa. Sino ang mahiwagang aturi? Rafael na ito. At bakit nasa kay Jonas ang susi ng kaniyang ina? At ano ang gagawin ni Teresa ngayong siya na ang may hawak ng ebidensyang maaaring magpabagsak sa kaharian ng mga Villacorta? Habang ang tanging taong nagtatanggol sa kaniya ay wala ng malay, ang dugo ay malapot. Malansa. At kasing init ng mga luhang hindi ko na mapigilan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ni Teresa ay ang mabigat at putol-putol na paghinga ni Jonas. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng kending ibinebenta o mangkok ng lugaw, ngayon ay puno ng malagkit na likido mula sa mga sugat ng lalaking nagligtas sa kaniya. Kinapa niya ang mukha ni Jonas. Naramdaman niya ang pamamaga ng pisngi nito at ang hiwa sa kaniyang noo. Ang bawat haplos niya ay may kasamang panalangin at pagsisisi. Jonas. Gumising ka. Huwag mo akong iwan sa dilim. Ang bulong ni Teresa. Ang kaniyang boses ay tila isang hiling na pilit itinatapon sa langit.
Narinig ni Teresa ang mahinang pag-ungol ni Jonas. Kasunod nito ang marahang paggalaw ng katawan ng lalaki sa kaniyang kandungan. Ang susi. Teresa. Itago mo. Huwag mong hahayaang makuha nila. Ang pautal-utal na sabi ni Jonas bago muling dahan-dahang bumalik ang malay. Sa tulong ng mga kapitbahay ni Jonas na sina Aling Marta, dahan-dahang naisagawa ang paglilinis sa mga sugat nito. Narinig ni Teresa ang kalansing ng palanggana at ang tunog ng telang pinupunit para gawing bendahe. Bagamat wala siyang nakikita. Ramdam niya ang pagkakaisa ng mga taong nasa paligid niya, isang uri ng pamilya na hindi ibinatay sa dugo, kundi sa malasakit, nang maging matatag na ang lagay ni Jonas. Naupo sila sa isang sulok ng maliit na barong-barong. Ang amoy ng gasera at ang sariwang hangin mula sa labas ang nagbibigay ng kakaibang tapang kay Teresa. Mahigpit niyang hawak ang susing bakal na ibinigay ni Jonas. Sino si Ati? Rafael. Jonas, bakit sa iyo niya ipinagkatiwala ang susing ito? Ang tanong ni Teresa. Huminga ng malalim si Jonas. Narinig ni Teresa ang pagsandal nito sa dingding na plywood. Si Ati. Rafael ang dating abogado ng iyong ina. Si Doña Maria. Bago pumanaw ang iyong ina. Alam niyang may balak si Elena. Alam niyang hindi mapagkakatiwalaan ang iyong ama pagdating sa pera at sa kapakanan mo. Ipinagkatiwala niya sa akin ang susing ito dahil ang tatay ko ang dating driver at katiwala ni Aturi. Rafael. Isang golden moment ang nabuo ng ilahad ni Jonas ang katotohanan. Teresa. Hindi lang ito basta susi. Ito ang huling proteksyon ng iyong ina para sa iyo. Ang safe box na binubuksan nito ay naglalaman ng tunay na testamento at mga ebidensya ng unti-unting paglipat ni Elena ng mga ari-arian sa kaniyang pangalan bago pa man mabulag ang iyong ina. Pero nasaan si Ati? Rafael ngayon, ang kabadong tanong ni Teresa. Nagtatago siya. Teresa, matapos siyang pagbantaan ni Elena, kailangan niyang mawala sa paningin ng lahat. Ngunit bago siya umalis, sinabi niyang kapag nahanap na kita, kailangan nating pumunta sa lumang simbahan sa San Jose. Doon, sa ilalim ng imahe ng Birhen, may isang liham na magtuturo sa atin kung nasaan siya. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng responsibilidad na nasa kaniyang mga palad. Ang susing bakal ay tila naging mainit. Nagpapaalala sa kaniya ng pagmamahal ng kaniyang ina na pilit pa rin siyang binabantayan mula sa kabilang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, narinig ni Teresa ang tunog ng isang radyo mula sa kabilang bahay. Isang balita ang mabilis na kumuha ng kaniyang atensyon. Isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa lumang archive ng San Jose Parish Church. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang arson ang sanhi ng insidente. Nanlamig ang dugo ni Teresa. Ang pag-asang kakapit na sana sila ay tila muling sinusunog ng mapaglarong tadhana. Ang bawat salita ng reporter sa radyo ay parang mga abo na bumabara sa kaniyang lalamunan. Naunahan nila tayo. Jonas. Ang nanghihinang sabi ni Teresa, ngunit bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang. Isang pamilyar na tunog ng sapatos ang narinig nila sa labas, hindi ang takong ni Elena, kundi ang mabigat at mabilis na yabag ng isang lalaking tila nagmamadali. Isang sobre ang dahan-dahang isiningit sa ilalim ng kanilang pinto. Ang tunog ng papel na kumakaluskos sa sahig ay tila isang bulong sa gitna ng kadiliman. Nang damputin ito ni Jonas at buksan, narinig ni Teresa ang kaniyang mahinang pagsinghap. Ano yan? Jonas. Anong nakasulat? Isang address. Teresa. At isang babala. Huwag magtitiwala sa kahit kanino. Lalo na sa iyong ama. Darating siya bukas para sunduin ka. Ngunit huwag kang sasama. Sino ang mahiwagang nagpadala ng sobreng ito at bakit pati ang kaniyang sariling ama ay kailangan niyang katakutan ng higit pa sa dilim na bumabalot sa kaniyang mga mata? Ang laban ni Teresa ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang, ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Sa gitna ng kadilimang ito, ang tanging liwanag na nararamdaman ko ay ang init ng iyong hininga
at ang tibok ng iyong pusong tila nagsasabing hindi ako nag-iisa. Ang umagang iyon ay nagsimula sa amoy ng barakong kape at ang malamyos na awit ng mga ibon sa labas ng barong-barong. Para kay Teresa, ang bawat araw ay isang mahabang gabi. Ngunit ang umagang ito ay may dalang kakaibang gaan. Naramdaman niya ang dahan-dahang paghaplos ng sikat ng araw sa kaniyang pisngi. Isang mainit na haplos na tila nanggagaling sa langit. Narinig niya ang banayad na kalansing ng kutsara sa tasa. Kasunod nito ang marahang yabag ni Jonas papalapit sa kanya. Gising ka na pala. Ang malambing na boses ng lalaki, na may kasamang tunog ng pag-upo sa tabi niya. Eto, uminom ka muna ng kape. Pinakuluan ko yan para lumakas ang katawan mo. Dahan-dahang iniabot ni Jonas ang tasa sa mga kamay ni Teresa, sa pagdampi ng kanilang mga balat. Naramdaman ni Teresa ang isang kuryenteng gumapang sa kaniyang braso, isang damdaming hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon. Ito ang tinatawag nilang kilig. Isang uri ng ligayang hindi kailangang makita upang maunawaan. Isang golden moment ang namuuo habang iniinom ni Teresa ang kape. Jonas. Mahina niyang tawag. Bakit ang bango ng umaga dito sa inyo, sa amin? Ang bango ay laging may halong amoy ng luma at ng pagpapanggap. Narinig ni Teresa ang mahinang tawa ni Jonas. Dahil dito, Teresa, walang itinatago. Ang amoy ng kape. Ang amoy ng bagong gising na komunidad. Lahat yan ay totoo. At ikaw, sa gitna ng lahat ng ito, ay tila isang anghel na naligaw sa aming munting paraiso. Dahan-dahang itinaas ni Jonas ang kaniyang kamay at maingat na inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Teresa. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa noo ng dalaga. Isang haplos na puno ng paggalang at pagnanais na protektahan ito. Naramdaman ni Teresa ang kaniyang puso na tumitibok ng mabilis. Tila isang maliit na ibon na gustong kumawala. Teresa, kahit hindi mo ako nakikita, tandaan mo ito sa bawat hakbang mo. Ako ang iyong magiging mga mata. Sa bawat takot mo, ako ang iyong magiging lakas. Hindi kita pababayaan. Pangako yan. Ang bulong ni Jonas. Ang kaniyang boses ay tila isang panata na nakaukit sa katahimikan. Sumandal si Teresa sa balikat ni Jonas. Naramdaman niya ang matatag na kalamnan ng lalaki at ang amoy ng kaniyang malinis na pawis na may halong sampagita. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang banta ni Elena. Nakalimutan niya ang babala sa sobre. At nakalimutan niya ang puot ng kaniyang ama. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling ito ng kapayapaan sa piling ng lalaking naging anino niya sa gitna ng araw. Ngunit ang romantikong sandali ay biglang naputol nang makarinig sila ng isang tunog mula sa labas. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga batang naglalaro o ng mga kapitbahay na nag-uusap. Ito ay ang tunog ng sunod-sunod at mabibigat na yabag ng mga sapatos na tila nagmamartsa patungo sa kanilang kinaroroonan. Jonas. Anong nangyayari ang kabadong tanong ni Teresa? Habang mahigpit siyang kumakapit sa braso ng lalaki, sumilip si Jonas sa siwang ng kanilang pinto. Ang kaniyang katawan ay biglang tumigas. Nariyan sila. Teresa. Maraming lalaki. At may dalang mga sasakyan. Narinig ni Teresa ang tunog ng paghinto ng ilang makina ng sasakyan sa harap mismo ng iskinita. Kasunod nito ang malakas na boses mula sa isang megaphone na nagdulot ng panginginig sa kaniyang buong pagkatao. Teresa Sarmiento, lumabas ka na riyan, kasama namin ang iyong ama. Huwag mong hayaang dumanak ang dugo sa lugar na ito dahil sa iyong pagmamatigas. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagkasa ng mga baril. Ang kalansing ng mga bakal na tinatamaan. At ang hiyaw ng kaniyang ama na tila punong-puno ng galit at pait. Teresa, lumabas ka. Huwag mong ipahiya ang ating pamilya sa harap ng mga taong ito. Ang barong-barong ni Jonas ay dahan-dahang napapalibutan ng mga anino ng panganib. Ang susing bakal sa kaniyang bulsa ay tila bumigat. Nagpapaalala sa kaniya na ang bawat segundo ay isang laban para sa kaniyang buhay. Sino ang mga lalaking kasama ng kaniyang ama? Ito ba ay tunay na pagliligtas? O isang bitag na inihanda ni Elena upang tuluyan na siyang mawala sa mundong ito
At magagawa kaya ni Jonas na protektahan ang babaeng kaniyang minamahal sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kataksilan. Ang bawat yabag ng sapatos sa labas ay parang mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Unti-unting tinatapos ang huling hininga ng aking kalayaan. Nayanig ang buong barong-barong nang marahas na sipain ang pinto. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagkawasak ng kahoy at ang pagtilapon ng mga piraso nito sa sahig. Ang malamig na hangin ng umaga ay pumasok sa loob. Kasabay ng boses ni Don Teodoro na puno ng poot at pagkadismaya. "Teresa, lumabas ka riyan. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka ng mga taong ito," ang sigaw ng kaniyang ama. Ang yabag nito ay mabigat. Bawat tapak sa sahig na kawayan ay naglalabas ng tunog na tila nagmamakaawang huwag mabasag. Hinarang ni Jonas ang kaniyang katawan sa harap ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng mga kalamnan ng lalaki. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagngangalit na proteksyon. "Don Teodoro, huwag niyo siyang saktan. Wala siyang ginagawang masama," ang sigaw ni Jonas. "Tumabi ka. Yampas lupa. Wala kang karapatang pagsabihan ako." Narinig ni Teresa ang tunog ng isang malakas na sampal. Kasunod ang pagbagsak ni Jonas sa mga lata ng pintura sa sulok. Ang kalansing ng mga metal ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. "Papa, tama na po. Huwag si Jonas ang pagmamakaawa ni Teresa." Ang kaniyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang kinaroroonan ng kaniyang ama. Ngunit sa halip na yakap, isang magaspang na kamay ang humawak sa kaniyang buhok at marahas siyang hinila pa itaas. "Sumama ka sa amin. May kasunduan na kami ni Elena. Kailangan mong pirmahan ang mga dokumento para matapos na ang kahihiyang ito," ang bulyaw ni Teodoro. Sa sandaling iyon, naalala ni Teresa ang babala sa sobre, "Huwag magtitiwala sa iyong ama." Naramdaman niya ang susing bakal sa kaniyang bulsa, ang tanging alas na hawak niya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman ni Teresa ang isang kamay na humawak sa kaniyang bukong-bukong. Si Jonas, sa kabila ng sakit, nagawa nitong abutin ang kaniyang binti at bahagyang hilahin ito patungo sa kabilang direksyon, sa direksyon ng maliit na bintana sa likod na gawa sa sako at plywood. "Takbo, Teresa." Ang mahinang utos ni Jonas na tila isang huling hiling, gamit ang lahat ng kaniyang lakas. Kinagat ni Teresa ang kamay ng kaniyang ama. Narinig niya ang sigaw ng sakit ni Teodoro at ang tunog ng pagbitaw nito sa kaniyang buhok. Hindi na nag-isip si Teresa. Mabilis siyang gumapang patungo sa direksyon ni Jonas. Sa tulong ng kaniyang memorya sa loob ng bahay sa loob ng iilang araw, nahanap niya ang butas sa likod. "Habulin niyo ang bulag na yan, barilin niyo kung kailangan." Huwag niyo siyang hayaang makatakas ang marahas na utos ni Teodoro sa mga lalaking kasama niya. Tumalon si Teresa palabas. Ang kaniyang mga paa ay tumama sa malambot at mabahong putik ng iskinita. Narinig niya ang matatalas na tunog ng pagputok ng baril na tila pagpunit sa katahimikan ng umaga. Ang mga bala ay tumatama sa mga yero at pader sa paligid niya. Naglilikha ng mga tunog na parang mga bubuyog na nagngangalit. Naramdaman ni Teresa ang isang kamay na muling humawak sa kaniyang palad. Si Jonas pala, na nakatayo na at duguan ang mukha. "Dito. Teresa, sundan mo ang boses ko." Mabilis silang tumakbo sa makikitid na eskinita ng komunidad. Ang boses ng mga humahabol sa kanila ay tila papalapit ng papalapit. Narinig ni Teresa ang tunog ng mga radyo ng mga bodyguard at ang kalabog ng mga pintong sinisira ng mga ito. "Dito tayo," bulong ni Jonas habang hinihila siya sa isang madilim at mabahong sulok sa ilalim ng isang tulay. Napatigil sila. Ang tanging naririnig ni Teresa ay ang sarili niyang hingal at ang mabilis na tibok ng kaniyang puso. Ngunit sa kabilang panig ng pader na kanilang kinatatawiran, narinig niya ang boses na lalong nagpalamig sa kaniyang dugo. "Hanapin niyo sila. At kapag nahanap niyo si Jonas, patayin niyo siya sa harap ng babaeng yan." Ito ang boses ni Elena, na tila kanina pa pala nakamanman sa paligid. Isang matalas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig ni Teresa sa mismong likuran nila. Isang malamig na dulo ng bakal ang dumampi sa batok ni Jonas. "Huli kayo." Ang boses ng isa sa mga tauhan ni Elena.
puno ng mapang-uyam na tagumpay. Magagawa pa bang makatakas ni Teresa at Jonas sa gitna ng bitag na ito o dito na ba magtatapos ang kanilang paglalakbay patungo sa katotohanan? Ang susing bakal sa kamay ni Teresa ay tila naging kasing lamig ng kamatayan. Isang kalabit lang. Teresa. At magiging pula ang kulay ng huling alaala mo sa lalaking ito, ang kulay ng kaniyang sariling dugo. Ang boses ni Elena ay tila isang malamyos na kanta ng kamatayan na humahalo sa amoy ng burak at bulok na basura sa ilalim ng tulay. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagkasa ng gatilyo. Isang matalim at tuyong tunog na tila pumutol sa huling hibla ng kaniyang pag-asa. Ramdam niya ang panginginig ng hangin sa paligid niya. At ang bigat ng katawan ni Jonas na nanatiling hindi kumikilos sa harap ng nakatutok na baril. Wag, Elena. Parang awa mo na. Ang paos na pagsamo ni Teresa. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas. Nanginginig. Habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy mula sa kaniyang mga matang walang paningin. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo na ang yaman. Huwag mo lang siyang sasaktan. Ang yaman, Teresa. Matagal na sa akin ang yaman. Ang mapang-uyam na tawa ni Elena ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng konkretong tulay. Ang gusto ko ay ang katahimikan. At hindi ako tatahimik hanggat may isang susing nagpapaalala sa akin na hindi ako ang tunay na reyna ng tahanang iyon. Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din, isang golden moment ang naganap sa gitna ng bingit ng kamatayan. Sa halip na magmakaawa para sa kaniyang sariling buhay, naramdaman ni Teresa ang mga daliri ni Jonas na dahan-dahang humawak sa kaniyang kamay, kahit na may baril sa kaniyang ulo. Ang haplos ni Jonas ay nanatiling matatag at puno ng pagmamahal. Pinisil nito ng bahagya ang kaniyang palad. Isang hudyat na nagsasabing, manatili kang matapang. Wag mong ibibigay, Teresa, ang mahinang bulong ni Jonas. Ang boses nito ay punong-puno ng dugo at hirap. Ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko. Anong drama ito? Isang palabas para sa mga dukha ang inis na singit ni Clara. Na narinig ni Teresa ang tunog ng kaniyang mga sapatos na pilit na iniiwasan ang putik. Ma, tapusin na natin ito. Nakakasuka ang amoy dito. Ngunit bago pa man makakilos ang tauhan ni Elena, isang panibagong tunog ang narinig ni Teresa. Hindi ito ang tunog ng baril o ng marangyang sasakyan. Ito ay ang tunog ng maraming yabag ng mga paa. Ang kalansing ng mga walang lamang bote na pinupukpok sa mga pader. At ang galit na hiyaw ng mga tao mula sa komunidad ni Jonas. Umalis kayo rito. Iwan niyo si Jonas, ang sigaw ng isang pangkat ng mga lalaking tila kanina pa nag-aabang sa dilim. Ang kaguluhan ay sumabog sa isang saglit. Narinig ni Teresa ang tunog ng mga batong tumatama sa katawan ng sasakyan ni Elena. Ang kalabog ng mga katawang nagbubuno. At ang gulat na tili ni Clara. Sa gitna ng gulo, naramdaman ni Teresa ang mabilis na paghila sa kaniya ni Jonas. Takbo! Teresa. Ngayon na, hindi na lumingon si Teresa. Gamit ang gabay ni Jonas. Tinakbo nila ang madidilim na eskinita hanggang sa malayo na sila sa ilalim ng tulay. Narinig niya ang unti-unting paghina ng mga boses ng mga humahabol sa kanila. Huminto sila sa isang abandonadong bodega, kung saan ang amoy ng kalawang at luma ay tila isang kanlungan. Dahan-dahang naupo si Teresa sa sahig. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa trauma. Naramdaman niya ang presensya ni Jonas sa kaniyang tabi. Naririnig ang mabilis na paghinga nito. Jonas. Bakit? Bakit mo itinataya ang buhay mo para sa akin? Ang tanong ni Teresa. Ang kaniyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin dahil ang isang bulag na tulad mo. Teresa, ang nagpakita sa akin ng tunay na liwanag. Ang sagot ni Jonas. Habang naramdaman ni Teresa ang paghaplos nito sa kaniyang pisngi. Ang susing hawak mo ay hindi lang para sa pera. Bukas ay ang malaking party para sa anibersaryo ng kumpanya ng iyong ama. Iyon ang huling pagkakataon ni Elena para ilipat ang lahat ng ari-arian. Doon tayo pupunta. Pero Jonas,
Bulag ako. Paano ako makakaharap sa kanila? Hindi ka na magtatago. Teresa, bukas, ikaw ang magiging boses ng iyong ina. At ako ang magsisilbing mga mata mo hanggang sa huling sandali. Inilabas ni Teresa ang susing bakal mula sa kaniyang bulsa. Ang lamig nito ay tila naging isang alab na nagniningas sa kaniyang puso. Ang takot ay dahan-dahang pinalitan ng isang matinding pagnanais para sa katarungan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon, narinig ni Elena ang ulat ng kaniyang tauhan. Isang baso ng mamahaling alak ang marahas na ibinato ni Elena sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang babala. Ihanda ang lahat para sa party bukas. Ang utos ni Elena. Ang boses ay puno ng nakamamatay na katiyakan. Kung gusto niyang magpakita, sisiguraduhin kong ang party na ito ang magiging libing ng kaniyang dangal at ng kaniyang buhay. Magagawa kaya ni Teresa na tumayo sa gitna ng kaniyang mga kaaway at ilantad ang katotohanan o ang liwanag na kaniyang hinahanap ay tuluyan ng mapapatay sa marangyang bulwagan na balot ng kasinungalingan. Ang tunay na hiyas ng pamilyang ito ay ang aking anak na si Clara, ang tanging karapat-dapat na magmana ng lahat ng dangal at yaman na pinaghirapan namin ni Teodoro. Sa kaniya ko ibinibigay ang aking buong tiwala. Dahil siya lang ang hindi naging pabigat sa aming pangalan. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kasing kinang ng mga dambuhalang kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Bawat salita niya ay tila isang palasong may lason na tumatama sa puso ni Teresa. Na sa mga sandaling iyon ay nakatayo sa madilim na sulok ng backstage. Suot ang isang simpleng puting damit na itinago ni Camila sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kaniyang mga daliri habang mahigpit niyang hawak ang braso ni Camila. Ang matandang katulong na naging tanging mata niya sa loob ng mansyon. Ang amoy ng mamahaling alak. Ang halimuyak ng mga bulaklak na pang-display. At ang tunog ng mahihinhin na tawa ng mga bisita ay tila isang malupit na kabalintunaan sa kaniyang nararamdaman. Sa labas, siya ay itinuturing na patay o isang nakakahiyang lihim. Ngunit narito siya. Humihinga at handang bawiin ang kaniyang pagkatao. Teresa, anak, kaya mo ito. Ang mahinang bulong ni Camila sa kaniyang pandinig. Ang susing hawak mo. Iyan ang magbubukas ng katotohanan. Huwag kang matakot sa kanilang mga hiyas. Dahil ang katuwiran ng pinakamalakas mong sandata. Isang golden moment ang naganap nang maramdaman ni Teresa ang isang pamilyar na haplos sa kaniyang kabilang kamay. Si Jonas. Hindi ito dapat narito dahil sa panganib. Ngunit naramdaman ni Teresa ang magaspang na palad ng lalaki na nagbibigay sa kaniya ng init at lakas. Narito lang ako sa likod mo. Teresa, hindi kita iiwan sa dilim. Ang bulong ni Jonas na tila isang panalangin. Dahan-dahang humakbang si Teresa palabas ng kurtina. Ang tunog ng kaniyang mga yapak ay tila nalunod sa malakas na palakpakan para kay Clara. Ngunit nang makarating siya sa gitna ng entablado, ang ingay ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay huminto. Ang mga bulungan ay naging parang mga bubuyog na dahan-dahang nawawalan ng tinig. Sino ang babaeng iyan? Hindi ba't iyan ang bulag na anak ni Teodoro? Akala ko ba ay nasa mental hospital siya? Naramdaman ni Teresa ang presensya ni Elena sa kaniyang harapan. Ang amoy ng pabango nito ay tila isang babala ng panganib. Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Elena at ang tunog ng paglunok nito ng laway isang tanda ng pagkagulat na pilit itinatago. Teresa, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa amin? Ang boses ni Elena ay puno ng peking pag-aalala? Ngunit ang bawat salita ay may talim ng banta. Umalis ka na rito bago mo pa ipahiya ang iyong ama sa harap ng lahat. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat. Mama Elena, hindi ng sarili kong mga mata. Ang sagot ni Teresa. Ang kaniyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Nariyan po ba kayo? Papa, naririnig niyo po ba ako? Narito ako,
para ipakita sa inyo ang liwanag na pilit ninyong itinatago sa akin. Inilabas ni Teresa ang maliit na recorder na ibinigay ni Jonas ang ebidensya ng pag-uusap ni na Elena at ng doktor tungkol sa paglason sa kaniyang paningin. Kasabay nito, itinaas niya ang susing bakal ng kaniyang ina. Ang susing ito ang magbubukas sa lahat ng kasinungalingan ninyo. Ang deklara ni Teresa. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagpindot sa recorder. Ang boses ni Elena na naguutos na bulagin siya ay narinig ng lahat ng bisita. Ang tunog ng mga singhap ng pagkagulat mula sa madla ay tila isang malakas na hangin na humahampas sa kinalalagyan ni Elena. Sinungaling. Isang peke ang recording na iyan ang sigaw ni Elena. Kasunod ang tunog ng pagbagsak ng isang baso ng kristal sa sahig. Security, kunin niyo ang babaeng iyan, baliw siya. Huwag kayong makikinig sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na paglapit ng mga yabag ng mga bodyguard. Ngunit bago pa man sila makalapit, narinig niya ang isang malakas na boses na nagpatigil sa lahat. Huwag niyo siyang hahawakan. Ito ang boses ni Don Teodoro. Narinig ni Teresa ang tunog ng mabibigat na hakbang ng kaniyang ama papalapit sa entablado. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ito na ba ang sandali ng kaniyang paglaya? O ang kaniyang ama ay muli siyang itataboy sa harap ng lahat? Elena. Totoo ba ito ang tanong ni Teodoro? Ang boses ay puno ng sakit at panginginig. Totoo bang nilason mo ang anak ko, Teodoro? Maniwala ka sa akin. Ginawa ko ang lahat para sa atin ang pagsamo ni Elena. Kasunod ang tunog ng kaniyang pagluhod sa sahig. Ang kaniyang mga hikbi ay tila mga huling hininga ng kaniyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng drama, narinig ni Teresa ang isang pamilyar at nakakatakot na tunog mula sa likuran ng entablado, ang tunog ng pagkasa ng isang baril. Hindi ito mula sa mga bodyguard, kundi mula kay Clara, na tila hindi matanggap ang pagbagsak ng kanilang marangyang buhay. Walang kukuha ng yaman ko, walang sisira sa buhay ko, ang hiyaw ni Clara. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Ang tunog ng pagkabasag ng isang malaking salamin sa likod ni Teresa ay sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Sino ang tinamaan ng bala sa gitna ng kaguluhang ito? Ang katotohanan ba ay magiging daan sa kaligtasan? O ito ang magiging sanhi ng isang mas malaking tragedya na magwawakas sa lahat? Ang matinis na tunog ng pagputok ng baril ay parang pagpunit sa telon ng aking buhay. Isang marahas na wakas sa lahat ng kasinungalingang pilit kong pinaniwalaan. Sa gitna ng nakabibinging putok, naramdaman ni Teresa ang isang malakas na tulak. Ang matitigas na bisig ni Jonas ay bumalot sa kaniyang katawan. Sapat upang mailayo siya sa direksyon ng bala. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagkabasag ng isang dambuhalang plorera sa kaniyang likuran. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat sa sahig na parang mga butil ng ulan na gawa sa bakal. Kasunod nito ay ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa semento. Jonas, huwag ang hiyaw ni Teresa. Ang kaniyang mga kamay ay desperadong kinakapa ang sahig hanggang sa maramdaman niya ang init ng katawan ng lalaki. Naramdaman niya ang malagkit na likido sa kaniyang mga daliri dugo. Hindi ito panaginip. Ang lalaking nagbigay sa kaniya ng pag-asa ay muling nag-alay ng buhay para sa kaniya. Ayos? Ayos lang ako, Teresa. Ang mahinang bulong ni Jonas. Ang boses ay puno ng hapdi, ngunit nanatiling matatag. Huwag kang bibitiw. Tapusin mo ito. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Narinig ni Teresa ang tunog ng mga mesa na itinutumba. Ang tili ng mga kababaihan. At ang mabilis na yabag ng mga taong nagtatakbuhan palabas. Ngunit sa gitna ng ingay, narinig niya ang boses ni Don Teodoro, na tila isang nagngangalit na leon. Clara, anong ginawa mo ang sigaw ng kaniyang ama? Narinig ni Teresa ang tunog ng pag-agaw sa baril at ang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ni Clara. Ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang kapatid sa sahig ay sinundan ng kaniyang hysterical na pag-iyak. Hindi ko sinasadya. Papa, siya ang sumira ng buhay natin. Siya ang dapat mamatay, ang sigaw ni Clara. Ang boses ay puno ng inggit at baliw na galit. Sapat na ang tinig ni Don Teodoro ay tila isang hatol. Elena,
Clara. Ang inyong kasamaan ay umabot na sa langit. Akala ko ay binibigyan ko ang aking anak ng isang pamilya. Ngunit mga ahas pala ang pinatuloy ko sa aking tahanan. Narinig ni Teresa ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa mansyon. Ang pulang liwanag na hindi niya nakikita ay tila nararamdaman niya sa kaniyang balat. Ang mga yabag ng mga otoridad ay pumasok sa bulwagan. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit ay tila isang musika ng katarungan sa kaniyang pandinig. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako ang reyna ng bahay na ito. Utang niyo sa akin ang lahat ang pagsigaw ni Elena habang kinakaladkad siya palabas. Narinig ni Teresa ang tunog ng kaniyang mga kuko na kumakalmot sa sahig. Pilit na kumakapit sa kapangyarihang tuluyan ng naglaho. Ang kaniyang mga hiyas at mamahaling damit ay naging mga basahan na lamang sa harap ng katotohanan. Isang golden moment ang naganap nang lumapit si Don Teodoro kay Teresa. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng mga kamay ng kaniyang ama habang sinusubukan nitong hawakan ang kaniyang balikat. Ang amoy ng alak at pagsisisi ay humalo sa hangin. Teresa. Anak. Patawarin mo ako. Ang basag na tinig ni Teodoro. Naging bulag din ako. Mas bulag pa kaysa sa iyo. Pinaniwalaan ko ang kanilang mga salita at tinalikuran ang tanging alaala ng iyong ina. Hindi sumagot si Teresa. Ang kaniyang pansin ay nanatili kay Jonas. Nadahan-dahang inaalalayan ng mga paramedik. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng pait para sa kaniyang ama. Ngunit punong-puno rin ng takot para sa lalaking nagligtas sa kaniya. Ang katarungan ay nakamit na. Papa, pero ang sugat sa aking puso ay hindi basta-basta maghihilom ng isang patawad. Ang mahinang sabi ni Teresa habang tumatayo siya sa tulong ni Camila, habang inilalabas si Elena at Clara sa bulwagan. Narinig ni Teresa ang huling sumbat ni Elena mula sa malayo. Isang banta na tila isang sumpa sa gitna ng kaniyang tagumpay. Akala mo ba ay tapos na ito? Teresa, ang susing hawak mo. Hindi lang iyan para sa yaman. May isang lihim ang iyong ina na hindi mo kailanman gugustuhing malaman. Mamatay ka sa pag-aakalang ikaw ay bida. Pero lahat tayo ay makasalanan. Ano ang lihim na tinutukoy ni Elena tungkol sa ina ni Teresa at magagawa kaya ni Jonas na malampasan ang kaniyang mga sugat upang masaksihan ang bagong bukas ni Teresa? Ang gabi ng anibersaryo ay natapos sa dugo at luha. Ngunit ang tunay na laban para sa kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Mas mahirap patawarin ang taong hindi mo nakikita ang pagsisisi kaysa sa dilim na kinalakihan ko sa loob ng 10 taon. Ang amoy ng gamot at malinis na linen ang bumabalot sa paligid ni Teresa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paulit-ulit na tunog ng makinang sumusukat sa bawat tibok ng puso ni Jonas. Nakaupo siya sa tabi ng kama ng lalaki. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kumot hanggang sa maramdaman niya ang init ng kamay ni Jonas. Ang bawat mahinang paghinga ng lalaki ay tila isang himig na nagpapakalma sa kaniyang naguguluhang isipan. Teresa. Ang mahinang tawag ni Don Teodoro mula sa may pintuan. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabagal na yabag ng kaniyang ama, mga yabag na tila bitbit ang lahat ng bigat ng kaniyang mga pagkakamali. Ang boses nito ay paos. Wala na ang dating autoridad na kinatatakutan ni Teresa. Papa. Ang tanging sagot ni Teresa. Hindi siya gumalaw mula sa kinalalagyan niya sa tabi ni Jonas. Dinala ko ang mga ito. Ang mga liham ng iyong ina. Narinig ni Teresa ang kaluskos ng papel at ang tunog ng isang kahoy na kahon na inilapag sa lamesa. Ang lihim na sinasabi ni Elena. Hindi ito tungkol sa kasalanan ng iyong ina. Ito ay tungkol sa kaniyang sakripisyo. Ipinatago niya ang katotohanang may sakit siya sa puso noon. Upang hindi ka mag-alala habang lumalaki ka. At ang yaman na iniwan niya ay hindi para sa mansyon, kundi para sa operasyon mo. Naramdaman ni Teresa ang panibagong agos ng luha. Ang akala niyang sumpa ay isa palang wagas na pag-ibig. Ang kaniyang ina ay nagtiis sa sakit upang masiguro ang kaniyang kinabukasan. At si Elena.
Ginamit ang sakripisyong iyon upang palitawin na ang kaniyang ina ay mahina at may itinatagong kahihiyan. Isang golden moment ang nabuo nang lumapit si Teodoro at dahan-dahang lumuhod sa paanan ng kaniyang anak. Naramdaman ni Teresa ang paghaplos ng kaniyang ama sa kaniyang mga kamay. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Teresa, alam kong huli na. Pero hayaan mong gawin ko ang tama sa pagkakataong ito. Ang lahat ng ari-arian, ang mansyon, lahat ay isasalin ko na sa pangalan mo. At ang operasyon para sa iyong mga mata. Ako na ang bahala. Dahan-dahang binawi ni Teresa ang kaniyang kamay. Hindi ko kailangan ng mansyon. Papa, at ang operasyon, gagawin ko iyon gamit ang perang pinaghirapan ni Mama para sa akin. Hindi dahil sa utang na loob sa iyo. Ang kailangan ko lang ngayon ay kapayapaan. At ang pagkakataong makita ang taong tunay na nagmahal sa akin sa gitna ng aking kadiliman, narinig ni Teresa ang pagpihit ng pintuan. Ang kaniyang ama ay tahimik na lumabas. Iniwan ang mga alaala ng nakaraan sa silid na iyon. Ang katahimikan ay muling binalot ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Dahan-dahang idinampi ni Teresa ang kaniyang noo sa kamay ni Jonas. Jonas, sabi ni Doktor, handa na raw ang lahat para sa operasyon ko bukas. Natatakot ako. Paano kung pagdilat ko? Hindi ako maging sapat para sa iyo. O paano kung ang mundo ay hindi kasing ganda ng iyong mga kwento? Naramdaman ni Teresa ang mahinang pagpisil ni Jonas sa kaniyang kamay. Teresa, ang liwanag ay hindi nasa labas. Ito ay nasa loob mo na simula pa noon. At kahit anong mangyari, ako ang unang mukhang makikita mo. Pangako yan. Ang gabi bago ang operasyon ay tila pinakamahabang gabi sa buhay ni Teresa. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakasara. Ngunit ang kaniyang puso ay punong-puno ng mga imaheng kaniyang nabuo sa bawat haplos at bawat salita ni Jonas. Kinaumagahan, narinig ni Teresa ang tunog ng gulong ng hospital bed na itinutulak patungo sa operating room. Ang kalansing ng mga kagamitang medikal at ang mahinahong boses ng mga nurse ay tila mga anino sa kaniyang pandinig. Hihilingin ko po sa inyo na ipikit ang inyong mga mata ng mahigpit. At sa susunod na pagdilat ninyo, ang mundo ay hindi na muling magiging madilim. Ang boses ng surgeon, habang dahan-dahang nawawala ang kaniyang kamalayan dahil sa anesthesia. Ang huling tunog na narinig ni Teresa ay ang pamilyar na yabag ni Jonas sa labas ng pintuan. Tila ba binabantayan ang kaniyang bawat hininga? Magtatagumpay kaya ang operasyon ni Teresa? At kapag tuluyan na niyang nakita ang mukha ng katotohanan, kakayanin kaya niya ang mga bagong hamon na dala ng liwanag. Ang dilim ay malapit ng matapos. Ngunit ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat saglit na wala ako sa dilim ay parang isang panaginip na ayaw kong magising. Dahil sa mundong ito, ang unang mukhang nais kong makita ay ang tanging taong hindi kailanman bumitaw sa aking kamay. Ang amoy ng ospital ay napalitan ng amoy ng sariwang hangin at mga bulaklak na nakalagay sa florera sa tabi ng kama. Narinig ni Teresa ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob, isang tunog na pamilyar. Isang tunog na nagpabilis ng tibok ng kaniyang puso. Ang mga boses ng mga nurse sa labas ng kaniyang silid ay tila isang malayong bulong. Habang ang kaniyang atensyon ay nakatuon sa bawat yabag ng taong papalapit sa kaniya. Nurse, maaari na ba nating tanggalin ang benda ang boses ni Jonas? May halong kaba, may halong pananabik, at may halong takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang ilusyon. Opo. Mr. Jonas, Miss Teresa, dahan-dahan lang po. Huwag niyo pong piliting idilat ang inyong mga mata kung masakit ang liwanag. Ang malambing na sagot ng nurse. Naramdaman ni Teresa ang paghaplos ng malamig na kamay ng nurse sa kaniyang pisngi habang maingat nitong ginugupit ang mga benda sa kaniyang mga mata. Ang bawat pagkalas ng gasa ay tila isang pagtuklap sa huling balakid na naghihiwalay sa kaniya at sa mundo. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang tambol na handang sumabog. Ngayon,
Dahan-dahan niyo pong idilat ang inyong mga mata. Ang utos ng nurse, dahan-dahan. Sa ilalim ng matinding liwanag ng silid. Pilit na iniangat ni Teresa ang kaniyang mga talukap. Sa simula, ang lahat ay malabo mga hugis na walang mukha. Mga kulay na walang pangalan. Ang liwanag ay masakit sa kaniyang paningin. Isang uri ng hapdi na kailanman ay hindi niya naranasan. Ngunit, sa paglipas ng ilang segundo, ang mga hugis ay unti-unting naging malinaw. Ang puting kisame, ang bintana na naglalabas ng liwanag, ang mga puting kurtina na humahawi sa hangin. At doon, sa harap niya, ay isang lalaking nakatayo ng may halong pag-aalala at pag-asa. Ang kaniyang buhok ay magulo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha na hindi nito maikubli. Hindi na niya kailangan pang makita ang kaniyang mukha sa salamin upang malaman kung sino ito. Ang tindig. Ang bawat linya ng kaniyang mukha na dati ay kinakapa lamang ng kaniyang mga daliri. Ngayon ay nakikita na niya ng buong linaw. Jonas. Ang mahinang tawag ni Teresa. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa labis na ligaya. Teresa. Nakikita mo na ako, ang tanong ni Jonas. Ang kaniyang boses ay basag sa gitna ng kaniyang pag-iyak. Hindi sumagot si Teresa. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kaniyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Jonas. Ang kaniyang mga mata ay sumusuri sa bawat detalye ng lalaking naging anino niya. Ang kaniyang mga labi, ang kaniyang ilong, at ang kaniyang mga mata na puno ng wagas na pagmamahal. Ang ganda mo, Teresa, higit pa sa aking inakala. Ang bulong ni Jonas habang dahan-dahang hinahalikan ang kaniyang mga daliri. Isang golden moment ang namuuo nang yakapin ni Teresa si Jonas. Sa gitna ng ospital, sa harap ng lahat ng mga nurse at ng kaniyang ama na nanonood mula sa pintuan, naramdaman ni Teresa ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi lamang siya nakakakita, siya ay malaya na. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng ligaya, isang anino ang humarang sa pintuan. Si Don Teodoro, ang kaniyang ama, ay nakatayo roon. May hawak na isang sobre. Teresa, anak. Ang tawag nito, lumingon si Teresa. Ngayon, nakikita na niya ang kaniyang ama. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya. Ang lalaking dati ay itinuring niyang Diyos ng kaniyang tahanan. Ay mukha ng matanda. Puno ng pagsisisi at pagod. Ang mga linya sa mukha nito ay hindi na nagpapakita ng autoridad, kundi ng pagkakait sa sarili ng kaligayahan. Papa. Ang boses ni Teresa ay malinaw. Walang halong galit. Ngunit walang halong pagpapatawad na madali. Nakikita na kita. Nakikita ko na ang lahat. Ngunit ang nakikita ko ay hindi na ang taong nagpalaki sa akin, kundi ang taong nawala sa sarili niya dahil sa maling pag-ibig. Sana ay mapatawad mo ako sa tamang panahon, ang sabi ni Teodoro, bago dahan-dahang naglakad palayo. Ang kaniyang likod ay tila unti-unting nakukuba ng kaniyang mga pagkakamali. Ngayon, ang mundo ay malinaw na. Walang Elena. Walang Clara. Walang mga lihim na pilit na ibinabaon sa dilim. Ang tanging natitira ay si Jonas, ang kaniyang mga kamay, at ang isang bukas na puno ng pag-asa. Saan kaya patungo ang kanilang susunod na hakbang? At ang liwanag ba na nahanap ni Teresa ay sapat na upang malimutan ang lahat ng sakit na kaniyang dinaanan? O may mga sugat pa rin kailangang hilumin ng panahon at ng wagas na pagmamahalan? Ang liwanag ay hindi lamang nakikita ng mga mata. Ito ay nararamdaman ng bawat hibla ng ating pagkatao sa bawat ngiti ng taong nagbigay sa atin ng pag-asa. 1 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa labas ng maliit na tindahan ng mga bulaklak sa tapat ng simbahan ay amoy sampagita at sariwang lupa pagkatapos ng ulan. Dahan-dahang inayos ni Teresa ang mga tangkay ng bulaklak sa loob ng florera. Ngayon, nakikita na niya ang bawat kulay, ang puti ng mga talulot na kasing linis ng kaniyang bagong panimula.
at ang matingkad na kulay ng mga rosas na simbolo ng pagmamahal na kaniyang natagpuan. Narinig niya ang tunog ng paghinto ng isang motor sa harap ng tindahan. Ang pamilyar na yabag ni Jonas ang nagpabilis muli ng tibok ng kaniyang puso. Hindi na siya kailangang lumingon. Alam na niya kung sino ang paparating. Ang bawat pagtapak ng mga paa nito ay tila isang himig na kaniyang kinagisnan. Ang ganda ng mga bulaklak mo ngayon, Teresa. Ang boses ni Jonas ay mapaglaro. Punong-puno ng lambing na tila sariwa pa rin gaya ng unang araw nilang pagkikita. Lumingon si Teresa at sinalubong ang tingin ng lalaking naging anino niya sa dilim at naging gabay niya sa liwanag. Dahil maaga ang sikat ng araw ngayon. Jonas, hindi ba't sabi mo, kapag masaya ang araw, mas lalong bumabango ang sampagita? Lumapit si Jonas at dahan-dahang inakbayan ng dalaga. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na puro grasa, malinis na ang mga ito. Bagamat bakas pa rin ang hirap ng nakaraan. Inilagay niya ang isang maliit na buwig ng bulaklak sa buhok ni Teresa. Isang golden moment, ang namuuo ang simple. Tahimik. At wagas na kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang mansyon o yaman. Balita ko, nagtayo na raw ng foundation ang iyong ama para sa mga batang tulad mo dati. Ang mahinang sabi ni Jonas habang nakatingin sila sa malayo. Sa direksyon ng simbahan kung saan nagsimula ang lahat, tumango si Teresa. Ginagawa niya ang lahat para mabawasan ang kaniyang pagkakamali. Hindi ko pa siya matatawag na papa gaya ng dati. Ngunit sapat na sa akin ang makita siyang nagbabago. Hindi na siya ang taong kinatatakutan ko, kundi isang lalaking naghahanap ng kapatawaran. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang bata. Isang batang maliit na may kapansanan sa paningin, na dahan-dahang kumakapa sa dingding ng tindahan. Lumapit si Teresa. Hinawakan ang kamay ng bata. At inabot dito ang isang buwig ng sampagita. Huwag kang matakot. Ang bulong ni Teresa sa bata. Dahil sa bawat hakbang mo, may mga kamay na laging handang sumalo sa iyo. Ang liwanag ay darating. Hindi lang sa iyong mga mata, kundi sa iyong puso. Nang makalabas ang bata, muling humarap si Teresa kay Jonas. Ang mundo ay hindi naging madali. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin ang mga alaala ng gabi ng trahedya. Ang boses ni Elena na pilit kumakawala sa kaniyang isipan. At ang pait ng pagkakalayo sa pamilya. Ngunit sa bawat pagdilat ni Teresa sa umaga, ang unang mukha na kaniyang nakikita ay si Jonas. At iyon ay higit pa sa sapat. Handa ka na bang umuwi? Teresa, ang tanong ni Jonas habang inililigpit ang kanilang mga gamit. Umuwi ang tanong ni Teresa na nakatingin sa kaniyang tindahan, sa simbahan, at sa lalaking nasa tabi niya. Nandito na ako sa tahanan ko. Jonas, hindi na ako kailangang maghanap pa. Sila ay naglakad ng magkahawak kamay patungo sa papalubog na araw. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanilang mga likod. Lumilikha ng isang mahabang anino na tila nagsasabing sila ay isa na lamang sa mundong ito. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa, puno ng paghilom, at puno ng pagmamahal na dumaan sa apoy ngunit nanatiling wagas. Ang kwento ni Teresa ay hindi natatapos sa isang mansyon o sa pagkakamit ng hustisya. Ito ay nagpapatuloy sa bawat pagtulong sa kapwa, sa bawat pagpili na patawarin ang nakaraan, at sa bawat araw na pinipili nilang maging liwanag sa isa't isa. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho, at ang hinaharap ay kasing ganda ng sampagita na namumukadkad sa gitna ng bawat pagsubok.